Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng Board of Trustees sa pangunguna ng kanyang presidente, si Mr. Edward Go, at ang atin pong mga pamunuan ng pamantasan, lalo na po ang ating magiting na Pangulo, si Father, ano nga ba pangalan niya? Father Jet Villarin. Ang atin pong mga guro, ang mga pamilya, lalo na po ang mga magulang na mga magsisipagtapos. Nagpapasalamat din po ako sa mga staff ng university, yung atin pong mga gwardya, yung atin pong mga tagalinis, yung mga nasa kantin, yun pong mga tahimik na nagiging buhay ng pamantasan, pero bihirang-bihira natin silang nakikita. At lalo na po sa mga magtatapos. Maraming salamat na ako po ay naanyayahan para magbahagi sa inyo sa umagang ito. Napakaganda na po ng sinabi ni Father Jet Villarin. Kaya pwede ko namang iklian talaga ang aking pagbabahagi. Pwede ko na lang sabihin, isa puso ninyo ang kanyang sinabi. At maraming salamat po. Pero nakatayo na po ako sa harapan ninyo, kaya pangangatawanan ko na. Hindi ko ito pakakahabaan dahil alam ko naman ang mga magtatapos ay walang interes sa pakikinig sa commencement speech. Wow, iba kayo. Kasi nung kami ay nagtapos noong 1977, yung centennial ng pagtatapos ni Jose Rizal. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang sinabi ng speaker, aaminin ko sa inyo, wala akong natatandaan. Ang gusto lang namin ay makatapos at makaharap na sa mundo. Yan naman ang gusto ninyo. Siguro yung iba sa inyo ay nagmamadali na umalis sa pamantasang ito. Huwag kayong mag-alala. Ang mga pamunuan at ang mga guro nagmamadali rin na kayo'y makaalis na. Maligaya ang lahat. Kahapon, dapat po nasa Xavier University ako. Isa ring pamantasan na pinangangasiwaan ng mga kapatid nating Jesuita para rin magpahayag. Subalit kahapon lang po ako dumating mula sa Roma. Nakakapagod pala ang conclave. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya na tayo'y meron na muling Santo Padre. At yung kanyang ikalawang misa sa amin mga kardinal, ang sabi niya, ang aking ama, si San Ignacio. Kaya bagamat malayo siya, pwede bang palakpakan natin itong anak ni San Ignacio na ngayon ay si Papa Francesco. Lakasan pa ninyo, maririnig niya yan. Ilan lamang pong habilin sa mga magtatapos. Lalo na po alam ng mundo na kayo ay nanirahan, lumago at nagtapos sa isang pamantasang Katoliko at pamantasang pinamahalaan ng mga anak ni Ignacio ng Loyola. Pag binabalikan ko po ang aking naging pagtigil sa campus na ito bilang estudyante at ako'y hanggang ngayon hindi pa umaalis, dahil hanggang ngayon nagtuturo pa ako dito. Yan ang isang virus ng university ito. Kapag nakapasok sa iyong sistema, parang ang hirap umalis. Pagkatapos ko magtapos noong 1977, nagturo po ako ng filosofiya dito sa pamantasan. At matapos ang ilan namang taon ay sa teolohiya naman sa Loyola School of Theology. At hanggang ngayon, nagtuturo po ako.
Nakikita ko nga ho sa madla ang ilan sa mga naging dati kong estudyante. Talagang tumatanda na po ako. Mukhang meron namang pinagkantandaan. Pero bilang estudyante, at sabi nga ni Papa Francesco, bilang anak ni Ignacio, ano ho ba ang ating natanggap na biyaya? At bawat biyaya ay pananagutan o responsibilidad. Marami po, pero ibig ko lang magbigay ng pansin sa iilan. Ang una po ay ito. Sana po bilang mga nagtapos sa pamantasan ng Ateneo de Manila, makatulong tayo bilang mga anak ni Ignacio ng Loyola. Makatulong tayo sa mga tao at sa buong lipunan, sa buong sangkatauhan, sa paghahanap sa tunay na pakay sa buhay. Purpose in life. Sa maliliit at malalaking mga pangyayari sa buhay, nakikita natin ang isang napakalaking sugat ng sangkatauhan ay ang paglakbay sa buhay na parang walang saysay, na parang walang pakay, na parang walang direksyon. At yun namang iba na nagsasabi, ako, meron akong pakay sa buhay. I have a purpose in life. Pag tiningnan mo naman, ano ba nga ang kanyang pakay? Mukhang hindi tunay at wagas. Sa spiritual exercises ni San Ignacio ng Loyola, ang pasimula ng mga pagninilay, ang tinatawag na first principle and foundation, ay nagsisimula ng ganito. Ang tao ay nilalang upang papurihan, igalang, at paglingkuran ang Diyos. At sa pamamagitan niya ay matatagpuan niya ang kanyang ganap na buhay. We were created to praise, reverence, and serve God, and by so doing, find our salvation. While the language of Ignatius might be, sasabihin ng iba, might be medieval, the truth that he conveys is quite eternal. Bakit tayo nandito? Ano ang pakay mo sa buhay? At ayon kay Ignacio, ang tao ay nabubuhay para sa buhay ng pagpupuri. Ngumiti naman kayo, parang hindi kayo nagpupuri. Ayan. Yung ibang mga tao, ang kanilang mga mukha ay parang nilalang sila para maging desperado. Hindi. Tayo ay inilalang para maging buhay na pagpupuri sa Diyos. Pero hindi lamang nagpupuri, gumagalang, nangangayupapa, nagpapatira pa, lumuluhod, tulad ni Ignacio, nagpapakababa sa harapan ng nakahihigit sa kanya. Subalit ang pagpupuri at paggalang ay umuuwi sa paglilingkod. Narito ang iyong abang alipin, isugo mo ako. Kung saan mo man ako ibig maglingkod, narito ako. Kung titignan po natin yan, ang pakay pala ng buhay ay tayo, ay sumaibayo sa ating sarili. If we look at the three key words, to praise God, to reverence God, to serve God, the purpose of the human person is to get out of our confinement, to get out of our shells, to get out of ourselves,
and to reach out to God in praise, in reverence, and in service. And it is only by losing ourselves that we find our true selves. Salvation, life. Yan ang tatak ng anak ni Ignacio. Kayong mga graduates, kapag kayo ay tinanong ko at ano ang pakay mo sa buhay at ang sagot mo, gusto kong umasenso, patay. Gusto kong maging sikat, patay. Gusto kong yumaman, patay. Sayang ang ginastos ng inyong mga magulang. Sayang ang boses ng inyong mga guro na nagasgas. Sayang. Kasi pagkatapos ng ilang taon, ang mata mo at puso mo ay kulong pa rin, bihag pa rin ng iyong sarili. At yan ang napakadaling daan para masira ang sarili at masira ang lipunan.